Good morning everyone mga langga. For today's video, nandito na naman ako ng mga bukid-bukid kasi sanay ang buhay ko ng bukid dahil lumaki ako ng bukid. Kaya nandito na naman ako mga langga. Namimiss ko kasi itong lugar na to, kaya pumunta ako dito. Tapos tinitingnan ko na naman yung mga tanim nila, di ba? Kasi minsan kasi bumibili ako dito ng mga pichay. Kung may pichay sila mga tanim or saluyot, and then papaya kung meron sila. Ayan, kasi kapag ang mga nagtatanim kasi dito, diretso na lang tayo dito sa mga nagtatanim kaysa palengke pa tayo dumiretso. Kasi kapag dumiretso tayo ng palengke, mahal. Dito tayo sa mga nagtatanim kaya medyo mura, makakalis tayo sa riwa pa, di ba? Ganyan ang ko mga langga, mga diskarte dito para makalis ako, and then sa riwa pa mabibili ko. Kasi sa palengke ilang beses na yan ang iba dyan. Sa totoo lang ha, mga gulay dyan kahit talbos ng kamuti, linulob ninyo sa formalin, di ba? Kaya parang sariwa tingnan. Dito na lang talaga ako, mas sure pa talagang sariwa. Kaya yung mga teknik nila dyan minsan, lalo na yung akala mo sariwang sariwa, yung pala may mga formalin na linagyan na nabluban na nila, pinaliguan na ng mga atsuchurot, di ba? Yan ang delikado din sa katawan, hindi natin alam kung anong side effect nyon. Kaya naniniguro lang ako talaga ng gulay. Minsan dito ako bumibili talaga sa mga nagtatanim, nasa mga something. Nandito na naman ako mga langga, yan. Di ba? Wise na lang tayo sa buhay, diskarte na lang tayo nito kung saan tayo parang yes. Ganda ng aratilis na to. Kinuha ko kasi chinilas ko mga langga, kaya nandito ako. Kaya yan ang teknik ninyo, gawin ninyo lahat. Kung sino yung mga lapit-lapit dyan sa inyo na mga nagtatanim ng mga gulay, sa gulayan na lang kayo talaga bumili. Kasi pag display na, alam mo na mga diskarte dito. Ganun ang ginagawa nila para maging sariwa lahat. Kaya mas maganda talaga nag-iikot-ikot ka dito sa mga paligid, mga langga. Pinaka-the best talaga yan. Nagpapasalamat tayo mga langga sa mga taong naging swerte. Kasi ang buhay nila, nakita na talaga nila yung kaswertihan nila. Pero tayong mga hindi pa nakakakita ng swerte, naghahanap talaga tayo ng paraan kung saan tayo swerte. Puro swerte. Oo nga naman, totoo. Tapos pakikialaman ka pa dyan ng mga walang mga gawa sa utak. Kasi kapag tinawag kasi na chismosa, ibig sabihin ang utak niyan bakante, ha? Wala kasing magawa ang utak niya, hindi busy. Hindi yan kagaya sa atin na mga utak natin laging busy lahat, di ba? Kaya kung busy pang may maraming ginagawa yan, may iniisip yan, sana hindi siya ganyan, di ba? Uunahin niya yung sarili niya, manghugas ba siya ng pinggan doon, bakialam ba niya sa mga tao nandyan sa paligid niya, di ba? Kailangan talaga sa atin, mga langga, mga ganyan, pinababayaan yun. Yan ang totoo niyan. Hayaan mo lang, pero pag sumubra na, saka mo yan kausapin. Kasi matatawa ka na lang Anong pakialam sa buhay niya na hindi naman siya nagpapakain, di ba? Patapos parinig-rinig pa, may mga sinasabi pang hindi, parang something na parang ikaw ang pinapatamaan, di ba? Kaya ang tawag ko diyan, mga taong bakanti ang utak na walang mga ginagawa, kung hindi inuuna ang chismis bago sa sarili nilang pamamahay, dapat maipalinis na lang yan sa bahay niya. Kasi bawat isa sa atin may makanya-kanya tayong mga diskarte, problema, di ba? May kanya-kanya tayong paraan, mga plano kung ano-ano ang mga dapat natin gawin, kung saan tayo swerte, doon tayo. Nakakainis talaga to, Vincent. Kaya matatawa ka na lang Hindi naman tayo ganyan. Kailangan talaga mag-isip-isip din siya. Hindi siya makikialam ng kapwa. Sayang mga langga, nag-ikot-ikot ako dito. Nanginayang talaga ako, bakit konti lang to. Ayan mga langga, Yan. Nagugulay ito na mushroom. Ang tawag sa amin ito sa Waray, banay. Yan, may banay na. Ayan pa mga langga, Yan. Ito ang banay.
Ang sabaw naman nito matamis-tamis. Masarap to siya ihalo sa mga gulay din yan. Oh. 'Di ba? Kunti lang siya mga langga, hindi siya marami. Buti na pag-ikot ko dito nakakita talaga ako niyan. Masarap to langga. Ito ang paborito ko mga langga sa totoo lang. Ayan. Yan. Ang tawag namin nito na mushroom, banay. Galing sa puno ng kahoy mismo to na mga ano na taishi. Ito ang pinakapaborito ko rin. Masarap din to siya. Haluan ng kahit anong klaseng gulay. Pwede sitaw. Tapos ito ihalo mo. Basta masarap ang ano nito, sabaw nito. Kahit ganito lang lahat tapos inaadobo. Masarap to siya, matamis-tamis. 'Di ba? Kung marunong ka magluto, kung nakikilala mo rin mga ganito. Kasi may mga ganito kasi na nakakalason mga langga. Yan ang delikado. Dito talaga ako nakatambay mga langga. Yung namag-aamukha ko na sabi ninyo na usog ako dito. So, anong usog na hindi ako naniniwala na usog-usog yan. Kasi ito dito nakapaligid talaga. May mga tao talaga. Imposible. Kaya nga sinabi ko sa inyo possible. Kasi hindi ako naniniwala talaga yan. Dahil jablo yan. Din malamig. Tsaka mahangin dito. Dahil ang tapat nito ay puro palayan. Kaya kung minsan pag malungkot ako, yung may panahon kasi tayo na minsan nalulungkot tayo na parang may iniisip tayo kung anong maganda talaga na negosyo ngayon or papatok ba. Dito ako nakakapag-isip dahil tahimik na ang panahon dito, malamig na. Ganon. Tsaka walang masyadong ingay. Nagtatambay-tambay talaga ako dito. Yan oh. Diba? Kaya mahilig talaga ako pumunta dito mga langga. Sinasabing usog-usog, hindi ako naniniwala niyan. Kaya itong buhay ko dito, minsan pag nagtatambay ako, lalo na kung sobrang init ang panahon, tapos parang ayaw ko talaga sa electric fan kasi may panahon talaga yung binubuga talaga ng electric fan, mainit. Kaya minsan nagpapahangin talaga ako ng sariwang hangin talaga. Ito maganda lang kasi dito mga langga kasi ano dito. O diba? Yan mga langga. Kaya mas maganda talaga dito magtambay lalo na kung tanghaling tapat. And then mga 10, 11 ng tanghali. Lalo kung mainit ang panahon, masarap talaga dito mag-upo-upo kasi ang hangin niya sariwa. Ganon. Diba? Hanggang dito na lang mga langga. Maraming salamat po. Ako'y uuwi na at magtatanghalian na po. Bye-bye.